Practice. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hello. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Yan yung kino-confess ko everyday. Wala kayong maririnig yung sa radyo na nagbibigay kalakasan, pawang puros kahinaan, mga complaint, mga negative, di ba? Pero dahil ang Diyos ay mabait, nakila, at tunay nga siya ay tapat, dapat natin siya papurihan. Tayo lahat na po ay tumayo at simulan po natin basahin ang ating text. Sabay-sabay po natin basahin. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo po muna tayo. Panginoon, patuloy po kami humingi ng iyong anointing, O Lord God, sa oras na to. Pagpalain niyo po ang bawat isa at gamitin niyo po, Panginoon, ang sandali ito na ang iyong mensahero, Panginoon, ay mag-share ng iyong salita. Itago niyo po ako sa iyong kalakasan, itago niyo po ako sa iyong kapangyarihan, itago niyo po ako sa iyong karunungan. At ang mga salita mo, Panginoon, ay alam namin ito ay magsisilbing pagkain ng aming espiritu, Lord God. Pagkain ng aming kaluluwa. Panginoon, kayo po siyang malugod sa aming maririnig sa oras na ito. Pagpalain niyo po ba? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, gamitin po natin yung sinulat ni Paul Prince. Sabi po niya, Jesus prayed earnestly, purposely, and with certainty. He knew that God answers prayers. The Lord's Prayer was given during Christ's Sermon on the Mount to provide an example for how we should approach the throne of grace. Prayer is the prelude to peace, the prologue to power, the preface to purpose, and the pathway to perfection. Yan po according to Paul Prince. Sinabi po natin preface, introduction to a book, pag-prologue, an event or action that leads to another event or situation. Pag-prelude to peace, prelude means an event preceding and preparing for the principal or a more important matter. Kailangan po nating manalangin sapagkat ang lahat ng buhay po natin, lahat ng ating ginagawa, yan po ay nangangailangan ng panalangin. Yung pong prayer na tinuro po ni Jesus ay mayroong dalawang parts. Yung napag-aralan po natin, the first three petitions relate to God and His glory. Yung una po ay, Our Father who art in heaven. So yan po ay nakapokus sa ating Ama. Ang buhay ng pagdadasal ng isang tao ay nakasalalay sa kalidad ng ating individual at corporate na ugnayan sa Ama. Ang Diyos ay gumagawa ng anumang nais niya. Ang panalangin ay isang tulay mula sa lupa sa walang katapusang hangganan ng langit. Hindi po natin kayang limitahan ang kapangyarihan ng ating Ama. Ngunit pwede tayong dumiretso sa pakikipag-usap sa walang hanggang Diyos na kumokontrol sa lahat ng bagay. Sapagkat pwede po natin sabihin at isigaw, Abba Father or aming Ama. Pangalawa, sambahin ang ngalan mo or hallowed be your name.
So, He is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, every time we come to His courts with praise, lagi po tayong merong thanksgiving. Sabi po rito, lumapit tayo sa Diyos na may banal na paggalang. Ang Diyos lamang ang nararapat na isaalang-alang bilang banal, banal, banal. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Banal na Espiritu. His name is above every other name. Higit sa lahat ng pangalan. Amen. And then, your kingdom come, your will be done. So, maasa tayo na dumating ang kanyang kaharian sa lahat ng mga spiritual na katangian ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. So, yung pong tatlong natitirang petitions ay patungkol naman sa tao at sa kanyang pangailangan. So, yung unang petition, give us this day our daily bread. Okay. So, we must trust God for our physical as well as our spiritual provisions in our daily prayers. He alone gives blessings without any regrets. Amen. So, alam po natin na talagang yung give us this day our daily bread, inuna po ng Diyos na sa petition para sa mga pangailangan natin. Daily bread ang kanyang inuna. At pangalawa, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. So, refusing to forgive others hinders our relationship with our God. Our debt to God is far greater than what we could repay. Kung kami po ay yung pinatawad, matuto rin po sana kami magpatawad. And then, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Naniniwala po ba kayo na each of us has a tendency in our flesh to sin? Without God's help, we will self-destruct through the passions of our sinful nature. Without God's intervention, we are all vulnerable to destruction by the devil, demons, and wicked people. And finally, sabay-sabay nga po natin basahin, for thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So, makikita po niyo yung threefold occurrence of the word thine. Thy name, thy kingdom, thy will. Your name, your kingdom come, your will be done. Iyong pangalan, iyong kaharian, iyong kalooban. Napansin niyo po ba yung pattern ng panalangin? Kung paano ito tinapos at sinimulan? So we began with, hallowed be thy name. And then, tinapos po dun sa huli. Ano po yung huli niya? Thine is the glory. Sinimulan ito ng sambahin nawa yung pangalan at tinapos ito ng sapagkat iyo ang kalwalhatian. We began with thy kingdom come and we end with thine is the kingdom. Sinimulan ito ng dumating nawa yung kaharian at tinapos ito ng sapagkat iyo ang kaharian. We began with thy will be done and we end with thine is the power. Sinimulan ito ng masunod nawa yung kalooban at tinapos ito ng sapagkat iyo ang kapangyarihan. We began with in earth as it is in heaven and we end with forever. Sinimulan ito ng sa lupa tulad ng sa langit at tinapos ito ng magpakailanman. Tingnan ninyo sa huling bahagi ng panalangin ay nagdadala sa atin sa pinakamataas na antas ng papuri at nakatuon ang ating mga puso at isipan sa katakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Itinuro rin sa atin natin Panginoon Jesus ang tamang lugar upang magsimula. Igalang ang pangalan ng Diyos at ang tamang paraan upang wakasan na binuburi ang Diyos para sa kanyang kataasan at kagalwalhatian. Okay. So, marami po ang alam natin na ito po ay doxology. Okay.
Familiar po ba kayo doon sa doxology na for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Okay. Atin po natin himay-himayin po yan. Okay. Ang doxology po ay declaration of God's grace at papahayag sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang panalangin na tinuro sa atin ay naging petition para sa lahat ng kaparaanan at mga bagay. Una tungkol sa Diyos, kung sino siya, at kung ano-ano ang nararapat para sa Kanya, at ang mga bagay patungkol sa atin na Kanyang nilalang. Ngunit pagdating sa puntong ito ay isang pagpahayag para sa kaluwalhatian ng Diyos. So this is what is termed doxology. Ito ay tinatawag na doxology. Maaari magtanong tayo, so what is the difference between benediction and doxology? Pag kung matatapos na tayo, ang mga pastor ay nagbibigay ng kanyang mga ay nananalangin ng benediction at ang doxology ay kailan ito ginagawa. Okay. Benediction is a blessing, some kind of divine or supernatural gift or reward, while doxology is an expression of praise to God, especially a short hymn sung as part of Christian worship service. Siguro alam niyo yung kantang, praise God from whom all blessings flow, praise Him all creatures here below, praise Him above the heavenly host, praise God, the Son and the Holy Ghost. Yun po yung doxology na kilala natin. However, meron po talagang God's original benediction. Sa Old Testament, pag sinabi natin original, yan ay matatagpuan sa Old Testament. Yan ay pagbibendisyon ng mga pari. Okay. So, sa benediction, ang mga pari lang ang naatasan na gumawa sa Old Testament. Yan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salita ito, ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelite. Tingnan niyo po pag nag-benediction. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Yan po ay matatagpuan sa bilang. So, marami tayong makikitang example ng benediction sa New Testament. Ito po yung sa Efeso 3:20-21. Sabi po rito, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Cristo Jesus sa lahat ng salin lahi magpakailanman. Amen. So, a doxology is a word of praise to God. Ito ay binibigkas na papuri na nanggagaling sa kaibuturan ng puso at sinasambit ng isang kaluluwang nakakita ng kadakilaan, kabutihan at biyaya ng Diyos. So lahat po tayo may doxology. Once po na-experience natin ang kadakilaan, kabutihan at biyaya ng Diyos, kailangan may manggaling sa kaibuturan ng ating puso na mga salitang nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Dito po sa ating tinuro panalangin, ang Diyos po ay nagtuturo kung paano tayo manalangin. So, He has covered the great areas that we need to address when we come into the presence of God. So, umpisa, tinuro niya kung paano natin i-address ang ating Ama. Kasi alam niya na sa salitang Ama ay mayroong greatness ang Amang yan. Actually, yan po yung matatagpuan sa mga iba-ibang verses. God Most High, our shield, my Father's God, Sovereign Lord, Holy One, God of Heaven, great and awesome God, my strength, my loving God, God who avenges, Judge of the earth, Abba Father, only true God, God of peace, God the blessed and only ruler, God of all grace. So the Bible has a number of doxologies. Ito po. Sabi nito, ang naghahangad na maligtas
ng kanyang, ang naghahangad na makligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang manghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahon ay gagamit pala niya bawat tao ayon sa ginawa nito. Yung sa panalangin ni Jesucristo ay kung tinignan po natin yan sa verse pong yan ay sinasabi na ano ba yung mga bagay na higit na maaari nating pilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. So, kung tayo po ay naghahangat ng buhay, ang sabi po rito, kung ang buhay na hinagan natin ay wala sa Diyos, ito po ay mawawala. Okay. Ngunit ang naghahangat ng buhay, ay baliktad yung grace. Sinabi po ni Alicia Clark, isa po siyang psychologist, sabi po niya, too much focus on others can pull you out of balance. Too far appeal from your own needs. Ang labis na pag-aalala tungkol sa mga tao sa ating paligid natin ay maaaring magpalabo ng ating pagtingin sa ating responsibilidad kung paano ito sisimulan at kung paano ito wawakasan. Minsan, our lives are often overwhelming. We have so much to do and often feel that we don't have enough time to do it all. So with all the worry about so many different things, it can be easy to forget to worry about yourself. Sometimes the very person who most deserves our attention ay nakakaligtaan natin. Mas nag-aalala tayo sa ibang tao, sa ibang bagay, sa maraming bagay, at minsan daw ay nakakalimutan natin yung ating sarili. Tingnan po natin yung itinuro po ni Jesus sa kanyang aral sa Matthew 16:25 verse 27. Sabi po dito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahon iyo'y gagantipalan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. So makikita po ninyo yung prayer na laging for me, for me, for me. Sa palagay niyo po ba ang Diyos ay nalulugod? Yan po ang sinabi ni Jesus. So ano ba ang kailangan ng tao? Yan po sa ating binasa ay meron po tayong implications. Sa ating babasahin ngayon, makikita po natin may mga bagay na mas mahalaga kaysa doon sa tinapanalangin natin na para sa ating sarili. Tingnan po natin, pansinin po natin. Ayan. Yan po ang sinabi ni Jesus. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y iyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasabihin ng hari, tandaan niyo na gawin nito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Okay. So, makikita po ninyo, mas may tinuturo po ang Diyos tungkol sa mga bagay-bagay kaysa yung bagay na para sa ating sarili. Okay. Sabi po na sa una, ako'y nagugutom. Sinabi po ni Jesus, I am hungry. Kabagay, wala po tayong, magkakaroon po pa tayo ng 7 last words. Okay. Sinabi po ni Jesus, I am hungry. Alam po natin na food is vital for sustaining life. So without proper nourishment, the human body becomes weak and cannot function properly. So kailangan nating ingatan ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain tama at sa mga pag-consume ng mga tamang nutrients. Jesus emphasized the importance of spiritual food when he was tempted by Satan. Sabi niya, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Man is both physical and spiritual, which is why spiritual food is just as important as physical nourishment. The spiritual food is
Every word that comes from the mouth of God. So kung makikita po natin, kung tayo nananalangin, Lord, bigyan mo kami ng pagkain, may tinuturo po ang Diyos na meron kang mas importante doon sa pagkain. At ito ay ang salita ng Diyos. The Bible often speaks of the spiritual food we need. Yan po. Sabi niya, God's Word provides milk, it is meat, bread, and it is sweeter than honey. Even the prophet Jeremiah says, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty. So every time na naging priority natin ang pagkain, isipin natin na si Jesus ang siyang dakilang tinapay. Siya ang tinapay ng buhay. At ano yung pangalawang sinabi ko sa klase natin kanina? I am thirsty. Sabi ko rito sa Bible sa Jeremiah 2:13, sabi ko rito, sa Jeremiah 2:13, dalawa ang kasalanan ng ating bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay at humukay sila ng mga balon, ngunit ang mga balon butas na walang naiipong tubig. Ito daw ay kinumpara sa mga pag-class, sa mga karir, sa profesyon, sa kayamanan, na hindi nagbibigay ng buhay. Because ito'y parang itunsugar sa balong mayroong mga butas na hindi nakakaipon ng tubig. So, ano sinasabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, anyone who drinks this water, or ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging pati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Very clear lagi narinig ko nung prayer meeting natin. Only Jesus satisfies. Maaring may mga bahay tayong ginagawa, katulad ng kasalanan, na nagiging addictive. Pero the more sin we make, it makes us more thirsty, or it makes us thirstier. Katulad kung hindi po kayo naniniwala, tanungin daw natin yung isang manginginom, once is not enough. Lalo na sa mga uminom ng mga gamot, nagiging addict sa gamot. One pill is not enough. Kaya minsan nagkakaroon ng overdose. But Jesus offers living water that will permanently satisfy or quench our thirst. So alam natin yan. So, I am a stranger. Sabi niya, I am a foreigner. The word stranger means a foreigner or traveler. One who is unknown to us. So, to receive such, especially in Eastern countries, ito po ay great virtue. Sabi rito sa Hebrews 13 verse 2, palaging maging bukas ang iyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nagpatuloy ng manghid lingid sa kanilang kaalaman. Especially now, dapat sa pagtulong natin, lagi tayong available. Diba? Kaya natuwa ako nung nagkaroon tayo ng pagtulong sa mga nangailangan, sa mga nasunugan. Hindi natin sila kilala, pero ginamit ang GICC na kahit paano, naigsan din yung kanilang tulong sa pagitan ng ating binigay. Alam po ninyo na sa unang, sa Genesis, meron isang taong nagpakita ng unang hospitality. Yan ay si Abraham. Sabi dito sa Genesis chapter 18, pasahin ko sa inyo yung kwento. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Noong ikainita ng araw at nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda, walang ano na may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan.
patakbo siyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko ng halos sayat sa lupa ang sinabi, mga ginoo, kung inyong mga marapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo na makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto sila sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masustod. At yung ginawa ni Abraham. Dali-dali pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takan ng magandang harina at kumuha ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang luya mula sa kawan at ipinagluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Imagine niya. Di ba, pag tayo ng nalangin, laging me, pero the Lord is teaching us. Let us show hospitality. So, I am a stranger. So, bago tayo manalangin para tayo sa ating sarili, consider din natin yung ibang tao. Okay. Nanalangin din ang sabi niya kanina, I am naked. Hubad din ako. Alam po ninyo, nung si pastor na nag-share, pastor ko ba nag-share ng Laodicea? Church of Laodicea. Sa Revelation po, Laodicea was lukewarm, apathetic, making God sick to his stomach. Grabe, no? Para sa ugali nyo, umiikot ang tiyan ko. Nasusuklam ako yung parang ganito. Term. The church lacked faith. Walang pananampalataya itong iglesyang to. They had little or no faith, reliance on God. Hindi sila nagtitiwala. Kung wala silang pananampalataya, paano sila magtitiwala? So they did not know that spiritually they were wretched and miserable, poor, blind, and naked. Yan po yung Church of Laodicea. So, could it be that many of the church today, many professing to be Christians, are not saved? If the Laodicean church was spiritual naked, they had no spiritual garments on at all. Sabi dito, kung puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos, ako'y magpupuri sapagkat sinukutan niya ako ng damit. Yan. Pwede ba natin itong i-confess kung talagang tama po yan sa atin? Are you naked katulad ng Laodicea? Ngayon kung sinasabi mo, o sinasabi kong hindi ako naked, kailangan i-claim ko itong sinasabi sa Isaiah 61 verse 10, ako ito. Sabi dito, kung puso ko nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri. Sapagkat sinukutan niya ako ng damit ng kaligtasan. So kung wala kang, hindi ka safe, you are not wearing the cloak of salvation at balabal ng katwiran, the robe of righteousness. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo ay magandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. So, Christ tells a parable about a man who comes to a wedding without a wedding garment. So, ito po yung kanyang istorya. Muling nagsalita sa kanila si Jesus pamagitan ng taling haga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin niyo sa mga inayahan na nakahanda na ang mapagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo, ngunit hindi ito pinansin ng mga inayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon naman nag-asikaso ng kanyang negosyo. Pamilyar po ba tayo? Sinunggaban naman ng ibang mga lingkod at iti kanilang hinamak at pinatay.
Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kapal upang puksain ang mga mamamatay tao yon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang malingkod, nakanda na ang pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaniyahan naman. Pumunta kayo sa mga karapat-dapat ang mga inaniyahan. Pumunta kayo sa mga pangunay lansangan at inyong aniyahan sa kasalan ang lahat na makita niyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang mga natagpuan. Masasamat, mabuti, at napuno ang mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. So parang pagbigyan ng tunghari ito, kahit sino inibita na nila. Di po ba kasi pag wala inibita, walang dumating, magpapatay sila ng hari. Okay. Pansin po ninyo, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari, mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon nagnanangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pamilyar pa yung lugar na maglalagyan sa kanya. There may be people impersonating Christians in the church, but God can see the lack of a wedding garment. When a person has salvation, God places on them a linen garment of salvation and a robe of righteousness. Are you wearing one? Kayo ba ay nakasuot ng bagong damit na galing kay Kristo? Christ is our righteousness. Lagi po rito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay nyo dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo. Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan namin. Sa pamagitan din niya tayo itinuring na magpit, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So, ending, one last thing about the Laodicean Church. Kung bakit masasabi natin sila ay hindi nakadamit na pangkasalan. Kasi sa church ng Laodicea ay matatagpuan na saan si Kristo. Christ is standing outside and knocking at the door. Sinasabi niya, kumakatok ako at kung sino man ang makarinig at ako'y pagbuksan, ako'y papasok sa kanya. Ibig sabihin, marami sa mga Laodicean church, ang nasa Laodicean church ay hindi paligtas. Okay. O iba yata yung na-save sa ibang kapo. Okay, anyway. Sabi ni Jesus, I am sick. Naniniwala ba kayo na even those who profess faith in Jesus as Savior can fall into several kinds of spiritual sickness? Meron din pala spiritual sicknesses. Ayan. I am sick. Spiritual wounds. Spiritual malnutrition. Spiritual paralysis. Spiritual virus. Okay. So ano ba yung spiritual wounds? When someone has been deeply hurt, sometimes by the church or sometimes by family or friends or the world at large, the emotional wound that occurs can easily become infected. Kapag left untreated, spiritual wounds cause us to react to pain and cry for help. Kahit sa loob ng iglesia, meron tayong spiritual wounds. Meron din lalo, spiritual malnutrition. Believers who do not grow in their faith may easily become malnourished. Diba sabi sa Revelation, dapat kayo na nagtuturo na. Ngayon, ano pag kinakain ninyo? Gatas at malambot na pagkain. So, spiritual paralysis. Believers who become rigid in their faith suffer a form of spiritual paralysis. Being present with people who look different than you and think different than you and really listen to them, yun po ang ating puntahan. Kasi kung tayo lang ay laging nagbababa sa ating sarili lang, hindi po tayo lalago. And then, spiritual virus.
O, di po ba yung COVID ngayon, di natin alam kung saan galing at kung paano nagkakaroon? Sa church din isa ay meron ganyan. Naghihintay lang na pumatake yan. Okay. Next. Sabi ni Christ, iyan yung kasi ayaw na. Ayaw na. Next po sabi niya, I am a prisoner. Okay. When Jesus was berated for eating with tax collectors and sinners, he answered that it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Nung kung panahon na si Kristo ay nasa lupa, pinili niya na makasalunwa ang mga makasalanan. Even to the extent na kasama niya kumakain ng mga ito. At pinunasan ng mga Pariseyo na sinabi, bakit si Jesus ay nakikikain sa mga makakasalanan? Alam mo na sabi niya dito, I did not come for the healthy, but I had come for the sick. Isa po si Zacchaeus. Kilala mo natin si Zacchaeus na siya ay yung tax collector at marami siyang nakulimbat na kayamanan dahil siya po ay isang corrupt tax collector. At sinabi ni Jesus sa kanya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. So, maaaring isa sa mga problema po ng mga buhay ng mga tao ngayon ay yung sila po ay nasa kulungan. Physical, tapos kulungan, yung prison, kaya meron pong Christian prison ministry. At ang buhay po ng isang Kristiyano, bagamat siya po ay niligtas. Sabi ito, believers cannot be a possession or slave of Satan for eternity because they were purchased once and for all by the blood of Jesus. Nagkataon lang na minsan dahil siya po ay kaborn again, dahil sa kanyang buhay na pinili bago po siya na-born again, ay mayroon po siyang addiction sa kasalanan, mga bagay na nakasama niya, na naging bahagi ng kanyang buhay, na minsan ay mahirap niyang tanggalin. Okay. Praise the Lord. So, sabi po rito, alam niyo kung ano ang pinagtibos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Inubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ay tunay na maging malaya. Sabi po ni Paul, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, kubarin na ninyo ang yung dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-isip, at ang dapat yung isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Okay. Kaya, ito po yung kanyang ni Santiago, kaya napasakot kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at layuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo, sabi po sa Santiago 4. So makikita po natin na yung sa panalangin ni Jesus ay na tinuro natin, tinuro niya sa atin ay ito po. And the Lord's Prayer ends with and is crowned with the solemn explanation, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Nung sinusulat ko po ito yung for thine is the kingdom and the power and the glory, isang doxology na kung yung tinuro ni Jesus kanina, yung lahat, yung concern ng buhay, yung ako'y nagugutom, ako'y napuuhaw, ako'y hubad, ako'y foreign or stranger. Hindi po ba na-experience natin yun nung bago tayo nakilala sa Panginoon?
So nung tayo ay ginamitan at binigyan ng bagong buhay ng Panginoon, experience natin yung divine encounter with the Lord. At tayo, dahil tayo ay pinagtubayan ng banal na Espiritu Santo, tinawag tayong anak ng Diyos, meron tayong doxology sa ating buhay. At pwede natin sabihin, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kapangyarihan, at sa iyo ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So these are the doxologies found in the New Testament. Ayan. Sabi ko rito, now sa iisang Diyos, sa English, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, sa doxology po ay merong iba-ibang bahagi. Kung makikita po ninyo sa doxology na binasa po natin, ay merong ibang bahagi. Okay. Ang unang bahagi, declaration of God's preeminence, gratefulness, for thine is the kingdom. Ano ibig sabihin ng preeminence? The fact of surpassing all others, superiority, pinakamataas, di mapapantayan. Kung sinasabi po natin o inaawit natin to, kung hindi natin naiintindihan, paano natin sa i-declare na ang Diyos ay mataas, great, diba? Sasabihin natin, for thine is the kingdom. The first thing na requirement dyan, we must be part of the kingdom. Amen? Kasi kung hindi tayo member ng kingdom, hindi natin pwedeng sabihin, for thine is the kingdom. Kaya ang mga hindi anak ng Diyos, hindi nila kailanman pwedeng awitin ito na hindi nila naiintindihan. Kasi sinasabi natin, Lord, you control everything. You supervise us. You are sovereign. You hold complete power. You are over and above this world. Ito po yung tuklasan ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Nang sa kanyang pagmamataas at kaibahan, itinaas niya kanyang sarili sa itaas ng bawat otoridad. At dahil dito ay inalis ng Diyos ang kanyang isip at sa loob ng 7 taon ay pinilit siyang kumain ng dayami tulad ng isang baka. Sa pagtatapos ng panahon ay naawa ang Diyos sa hari at itinalik sa kanya hindi lamang ang kanyang katinuan, ngunit pati ang kanyang kaharian. So, lahat po ng anak ng Diyos ay dumaan, alam ko, sa humility experience. So that we could see how God is great. Di ba, lagi natin panalangin dito, Lord, ikaw lamang ang siyang may taas at gawin mo po kung mababang mababa. Actually, at yung patotoo ni Nebuchadnezzar. Sinabi po niya, pagkatapos ng takdang panahon, kunyari ako si Nebuchadnezzar, ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman, lahat ng ganahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya, walang maaaring magtuto sa kanya, ni makakatutol sa kanyang ginawa. Yan po ay sa Daniel 4, talatang 34 hanggang 35. So mismo si Hari Nebuchadnezzar ay na-experience niya kung gaano kadakila, kung gaano kataas, kung gaano kalaki ang Panginoong Diyos. Okay. God is still in control. God is still running the show. Naniniwala po ba kayo na God is still on the throne? Kaya nga, for thine is the kingdom. Basahin nga po natin. The waymaker, the miracle, promise keeper, like that. Yung naglikha ng awit na yan, ay nakagawa sa ng kanyang doxology. Kasi na-experience niya
God is a way maker. God is a miracle worker. And He is a promise giver, and He is the light in the darkness. So those people who have worded their own doxology, nakikinig kayo ng mga papuring awit, they have experienced God's greatness in their lives. Meron isang awitin na yung Jesus, di ba? Pag pinapakinggan ko yung every time kasi namin sa sinusundo ko si Tricia, mag-aalas 5 siya, alas 4, na merong papuri. Lahat ng mga lumikha ng awitin patungkol sa papuri sa Diyos, lahat po yun ay mga born again. Lahat po sila ay naka-experience kung gaano katakil ang buhay. Kaya nga yung awit ni Sinach, ang ganda-ganda yung The Waymaker. And then, since sinasabi dito na Thy kingdom come, so ibig sabihin, Christ is coming. Ay paliwanag yan ni Pastor mo nung nakaraan. So, for this is what we pray, for when we pray, Thy kingdom come, it is Christ's prayer for Christ to come and to reign. God wants to give the kingdom of this world to His Son. So, marami pong Biblia sa verses sa Bible na nagpapatunay na ito po. He is King of heaven, He is King of the Jews, He is King of Israel, He is King of the ages, He is King of glory, He is King of the saints, He is King of kings, He is Prince of the kings of the earth. Ang dami pong sinasabi. Pero ang gusto pong malatin, is Jesus your King? So, pwede namin itagdag, Jesus is my King. Okay. We believe in the second coming of Christ. Naniniwala po ba kayo sa second coming of Christ? His return from heaven will be personal, visible and glorious, a blessed hope for which we should constantly watch and pray. So bago itaguhin ni Jesus ang kanyang karya sa mundo, darating siya, si Jesus para sa kanyang iglesia, isang pangyayaring karaniwang tinutukoy bilang rapture. Sa oras na yun, ang mga patay kay Kristo ay bubuhay muli. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipakawin. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sa muling pagkabuhay nito, ang mga namatay kay Kristo ay magkakaroon ng kanilang tinubos na kaluluwa o redeemed spirit, redeemed soul, at espiritu na isinasama sa isang katawang katulad ng malwala, ating katawan ni Kristo. Ang mga Kristiyano na nabubuhay sa oras ng kaganapang ito ay hindi na mamamatay, ngunit magbabago upang maging katulad ni Kristo. Walang taong nakakaalam ng araw o oras kung kailan ito magaganap. So that is rapture. So after the rapture of the church, Christians will be brought before the judgment seat of Christ. He will reward them on the basis of the works they have accomplished. This is not a judgment to determine their salvation, but a reward for labor on Christ's behalf. The rapture will also inaugurate a period that the Bible characterizes as the great day of His wrath, the great tribulation, and the time of Jacob's trouble. So the time of unprecedented difficulty will affect Israel and all nations. Its purpose will be to prepare Israel for her Messiah. At the end of the tribulation, Jesus Christ will return with the host of heaven as well as the church to establish the Messianic kingdom on earth. His kingdom will last for 1,000 years. At this second coming, the Antichrist will be cast into the lake of fire, and Satan will be bound for 1,000 years. The nations and their representatives will be judged. Israel will be restored to her land, never more to be removed. Christ will reign with firmness and equity. His kingdom will be marked by material and spiritual blessing. The Messianic kingdom will close with apostasy and rebellion. God will crush this uprising in the last battle of the ages, and Satan with the throne will be thrown into the lake of fire. So after this judgment, there will be a new heaven and a new earth where righteousness is the norm. There will be a new Jerusalem and the everlasting presence of God among all that believe.
So yun po yung final culmination ng Thy Kingdom Come. So, Christ is coming. And then, it is a declaration of God's power. Because ang sinabi po doon, for Thine is the kingdom and the power. Sabi po ng mga salmista, God has spoken once, twice I have heard this, the power belongs to God. Hindi namin minsan aking napakinggan at taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Pag binabasa po niyo yung salita ko yan, ibig sabihin po, ang Diyos po talaga ay tunay na makapangyarihan. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay makapangyarihan? Kung kayo po ay mayroong pinagdadaanan ngayon na hindi kaya ng kapangyarihan ng tao, na limitado ang kapangyarihan ng tao, resources ng tao, as a matter of fact, tayo po ay naked nga, di ba? Hindi tayo pinanganak na mayaman. Hindi tayo pinanganak na, sabi nga ni Job, naked came I out of the womb of my mother. So wala tayong dala-dala sa mundo ito. Pero pansin po ninyo, sabi rito, hindi na minisang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Simple verse, can I trust you, Lord, that you are powerful with this problem that I had? Can I trust you? Can I trust your power? Amen. Because His power is enormous. Pag sinabi daw enormous, huge, giant, titanic, immense. We do not serve an anemic or weak God. We serve a God of power and ability. He can do anything He pleases because He holds all the power. Actually, sinales nga niya si Abraham at saka si Sarah. Sinales niya rin si Jeremiah. Sabi niya, am I the Lord, the God of all flesh? Is there anything too hard for me? Mayroon bang mahirap? Sabihin natin, mayroon bang imposible sa Diyos? Mismo si Jeremiah rin ang sumagot, sabi niya. So si Jeremiah ay nangalangin. Sometimes when we pray, it's a confession of faith. Sabi niya, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Basahin niya natin yung last sentence at i-declare natin. Amen. So lahat ng problema ko kaya mong sagutin. Kasi ang sabi, walang bagay na mahirap. Because God's power is enormous. Hindi lang maliit yan. Kung gaano nga kalaki yung pag-ibig niya, ganoon din ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Immeasurable. Okay. Pwede ba natin siya, parang doxology siya? Di ba? Basahin nga natin. Purihin natin ang Diyos na magkakagawa ng higit pa sa inihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang umikilos sa atin. Church, baka pag humihingi ka, maliit lang yan sa Diyos. Amen? Masyado natin nalilimit ang Panginoon. Yung pala, mas higit pa, kaya nga pag humihingi ka daw ng tinapay, hindi lang tinapay, binibigay ng Diyos. Ang binibigay niya, spiritual food pa. Kasi ang spiritual food, eternal. Say amen. Okay. So yung pangatlo, sinasabi natin, for thine is the kingdom, the power, and the glory. It is a declaration of God's purpose. Ano na yung purpose niya? For God's glory. What is God's ultimate purpose? The glory of His name. So every time we worship God, we don't worship the song leader, we don't worship the instrumentalist. When we hear the preaching, we don't worship the preacher. All of us here, we are praying, we are worshiping the main purpose for the glory of His name. As a matter of fact, even Jesus prayed,
Father, glorify Thy name. Yan po ay matatagpuan sa John chapter 12, verse 28. Yan. Tatanggunin niya, every time you are here, we are called to glorify the name of the Lord. No other name except the name of God. Okay. The primary word for glory in the New Testament is doxa, from which we get our word doxology. The word is usually translated glory and occasionally as splendor, honor, brilliance, or majesty. The word glory occurs almost 400 times in the Bible. Kapag lagi siyang nababasa sa Biblia, kapag inulit-ulit siya, ito ay importante. Okay. Sabi natin doon sa hallowed be your name, di ba? Inuna talaga ng Diyos yung after knowing our Father, ano sinunod? Who art in heaven and hallowed be your name. Siyempre, parang sa Ten Commandments, kung sino yung mga naunang commandment, yun talaga yung parang may order eh. Okay. So, the word glory occurs almost 400 times in the Bible. So glory is an outward manifestation of inward reality. It is the essential presence of God in all of His splendor as He reveals Himself to men. Wherever God is, there is glory. Sabi ko doon na Lord, kung nasaan ka, ipag ka. Now, wherever you are, there is glory. Sa worship natin, kapag tayo po ay talagang tunay na sumasamba sa Diyos, bumababa po ang presensya ng Diyos at nararamdaman natin yung glorious presence ng Panginoon. Alam niyo po ba na dun sa movie, nung bata pa ako, kung nanonood ako ng movie ng Ten Commandments, yung kanilang effects, sa akin nung bata ako, grandiose yun, di ba? Yung sa mga plates, tapos yung parang hinawi, yung dagat. Nung time ko, wow, the best yun. Okay. Although it's camera trick, pagtanda ko parang camera trick na siya. Pero, ikaw ba'y kaya mong hatiin ng dagat? Only God can do that. Okay. Sabi dito, Lord, I won't take any credit for any blessing, but I will acknowledge Thee as the source of every benefit. Basahin niya po natin. Lord, I won't take the credit for any blessing, but I will acknowledge Thee as the source of every benefit. So what kind of praying glorifies His name? So ano yung mga panalangin daw na pwedeng mag-glorify sa Panginoon? Of course, praying for what really matters. Christ teaches this lesson by how He structures the prayer or the Lord's Prayer. So, katulad ng tanong ni Paul, what kind of praying glorifies the Lord? So, ito po yung mga panalangin na pwedeng masasabi natin magbibigay glorification sa ating Panginoon. Una, spread of the gospel. Gusto ko din po natin ito kay Pablo kasi siya po yung nagturo talaga sa atin ng mga mas malalim patungkol sa Biblia. So sabi po niya rito, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo, kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginagawa niyo. Natutuwa po ako, nung ito po ay aking nasulat, tinignan ko dun sa aming listahan every Saturday, yung spread of the gospel. Alam ko din na dun lagi yun sa listahan. So, ibig sabihin po, nalulugod ang Diyos sa prayer list ng GICC. Katulad yung spread of the gospel sa Myanmar, spread of the gospel sa Kaupon. Ito po kayo natutuwa na ang direction po ng GICC is on that track. So,
Panalangin po natin lagi ang spread of the gospel. Yan po ay nakakalugod na panalangin. Kaya nakita nyo, ang mga panalangin hindi nakasentro sa sarili natin. Inaalis ng Diyos yung pagkagutom mo, yung pagkauhaw mo, yung ikaw ay hindi nakakasot ng magandang damit. Eh, tingin ng Diyos sa'yo, ikaw naman ay naked. Diba? Humingi ka ng magandang bahay, eh, ikaw naman ay tawag sa'yo, you're just a stranger, you're just a, ano yung term natin? You're just a pilgrim. Di ba? Ito yung mga panalangin na mas nag-glorify sa Panginoon. Una yung, ano yung isa? The spread of the gospel. O isama niyo po yan sa panalangin ninyo na ang gospel ay may spread dito sa Bacoor. Sino sa inyo ang nakapanalangin na Lord, sana lumagaan ang pagsalita ko sa Bacoor? Actually, di ba sabi sa pamilya natin, magmanalangin tayo, Lord, let the gospel be spread in our family. Pangalawa, after you spread of the gospel, mag-ibasa nga po yung pangalawa, salvation of the lost. Okay. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at ibinalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sabi nga niya, kung hindi maliligtas ang Israel, ako na lang yung sumpain. Ganun, grabe manalangin si Pablo. Okay. Ang pwede lang daw na manalangin na katulad ng ganyan, ay merong passion para sa kaluluwa. You have that burden to pray for the lost soul. Okay. Saan yung una? The spread of the gospel. Pangalawa, salvation of the gospel. Di ba lang meron yan lagi sa ating prayer listahan? Okay. Now, the growth and development of the new. Sino bang gusto na mga miyembro ng iglesia ay lalaki? Di ba sa pamilya rin natin, ayaw natin na maging malnourished yung mga anak natin. Gusto natin yung mga anak natin din ay lumuro. So, ito yung kanyang panalangin. David Papa sabi niya, dahil dito, ako'y lumulod sa harapan ng Ama na mula sa kanya'y magkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Nadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng marinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan niya pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-isip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. How does it feel if somebody prays for you? Diba? Kahit ang mga pastor, we appreciate that you pray, that you are praying for us. Okay. Okay, pangapat. Yung doxology ay declaration of God's permanence. Sabi nito, for thine is the kingdom and the power and the glory forever, pagpakailanman. Amen. They tell us that God is eternal. We praise the Lord God because hindi tayo dito sa lupa lang maninirahan, kundi ang buhay natin ay para sa eternity. Okay. When we say God is permanent, ano ba ang characteristic ng isang permanente? His person is unchanging. Sabi niya, si Kristo ay hindi nagbabago kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Though we live in a changing world, but thank God, we have an unchanging Lord. Sabi nga nila sa mundong to, everything changes except change. But praise the Lord God, we have a God who changes not. His person is unchanging. He is the same yesterday, today, and forever.
At ang maganda pa, if His person is unchanging, His presence is unchanging too. He is Emmanuel. Sabihin nyo nga, Emmanuel. God is with us. If only the people, yung mga ngayon, yung mga dumadaan sa pagsubok, sa problema, marirealize nila, ang Diyos ay kasama nila. At least yung problema nila sa buhay, medyo may iibsan. Kung alam nila yung salitang Emmanuel, or God is with us. Sabi rito sa Hebrews 13 verse 5, yung pang gusto nating salita, basahin na po natin yun. At i-claim natin yan. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita kailangan iiwanan or naling forsake? Pababayaan. O hindi po ba ang tao nagpapabaya sa atin? Ang tao ay naglilingkod, kumakalimot sa atin. But praise God, we have a God who will never leave us and who will never forsake us. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ano ibig sabihin ng amen? Truly, truly, verily, verily, let it be so. Amen and amen. When Christ taught us to pray this prayer, He was telling us, ito po kung gusto niyo. Ano rin yung sinasabi ni Jesus kapag ito po ay pinuro niya sa atin? Una, I won the victory at the Calvary. The war is over. Sure, the battles may come, but my kingdom is coming. My power is coming, and my glory is coming. And who cannot say amen to that? Tayo po lahat ito ngayon. Sabihin nga po natin sa ating Panginoon, for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Pwede pa natin katayin yung awit na mayroong doxology. Direktas mo ito kay Chris, at alam ko si Pastor Emily. Siya po ang magpapaawit. This time, dahil kung mag-culminate po tayo sa the Lord's Prayer, atin po i-confess yung nandun sa huli. For thine is the kingdom and the power and the glory. Hindi po yan benediction. Yan po ay doxology. Ang doxology po ay pwedeng gawin ng bawat isa. Maaaring yung benediction ay ginagawa ng, siyempre po may function po ang bawat miyembro ng church. Madalas ang benediction po ay ginagawa ng mga elder o ginagawa ng mga pastor. Pero yung doxology po, yan ay ginagawa ng bawat isa. Kasi it's a testimony. It's a praise. Can we declare yung pong doxology? Every time we sing, we declare God's preeminence. Everything we sing doxology, we declare God's, ano yung pangalawa? Okay. God's preeminence. So then, mag-what po tayo. Mag-arity po tayo. Okay. Declaration of God's declaration of God's preeminence. Declaration of God's power. And then God's declaration of God's purpose, and then declaration of God's permanence. Kaya naman natin masarap. Wala pa na sa screen. Our Father, which art in heaven, hallowed be
Give us this day. Give us this day a daily bread, and forgive us our debt as we only say, for thine is the power, for thine is the kingdom, the power, and the glory. If lahat po ng mga itinuro ng mga nauna, Panginoon, yung anin na petition, O Lord God, ay aming naintindihan. Kung sino po kayo bilang aming Ama, kung paano namin kayo dapat sambahin, at kung paano namin tatanggapin sa aming sarili na ang kalooban mo ang siya mag-hari sa aming buhay. Sapagkat nanais namin na ang kaharian mo, Panginoon, ay sumaamin. Kaya din, Panginoon, alam ko na hindi niyo pinababayaan ang aming pangangailangan kung ano man ang aming kakainin sa araw-araw. Kaya din, Panginoon, kung paano kami magpatawad. Importante, Panginoon, na kami ay makalaya, Panginoon, dito sa bagay na hindi po namin pinapatawad dahil nagdadala po kami o nagkikimkim kami ng sama ng loob at hindi po kami marunong magpatawad. Tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na kung kami ay pinatawad mo, kami din po ay dapat magpatawad. At lalong-lalo na, Panginoon, hindi po kami pahintulutan, Panginoon, na kami ay magapi ng tentasyon o ni Satanas. Tinuruan mo kami kung paano kami manalangin. Sinabi mo, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. At lalong-lalo na, Panginoon, sa bandang muli, maraming salamat dahil alam po na, Panginoon, na sa panalangin namin ito, ikaw ay tumutugon. Hindi kami nanalangin sa isang Diyos na hindi buhay. Kami ay nanalangin sa isang Diyos na buhay, Panginoon. At ikaw ay tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya, Panginoon, pwede namin sabihin sa iyo ang, for thine is the glory, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Napasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen.
Good morning. Good morning. Are we blessed? Amen. So, nakaka-bless po yung message ng ating pastor sa umaga nito. Patuloy po na panghawakan natin ang bawat isa, ang bawat salita na ating narinig, at maulit po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, dadako na po tayo sa ating announcement. Every Thursday po, from 6 p.m. onwards, meron po tayong nagaganap na Bible study. Headed po ng ating butihing pastor na si Pastor Mon. Ang venue po ay dito po sa JICC Prayer Hall. Every Friday naman po, meron po tayong nagaganap na online youth Bible study na pinangungunahan po ng ating pastor na si Pastor Kevin. At ini-invite po ang bawat isa na meron po tayong nagaganap every Saturday from 7:30 p.m. onwards ang online prayer meeting. At every Sunday po, 10 a.m. onwards, on-site Sunday fellowship, free registration is required. So, manalangin po tayo sa ating mga ikapon. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami. Salamat po, Lord, sa buong linggong ito na bless ninyo po ang bawat isa sa amin. Salamat din po sa lahat ng kaloob na ipagkakaloob namin, Panginoon. Patuloy niyo po, Lord, pagpalaan ng bawat isa. At kayo po ang nagbalik nito ng siksik, liglig at umaapaw pa. Pagpalaan niyo rin po ang mga anak nyo na sa ngayon po ay wala pang kakayanang magkaloob. Kayo po, Panginoon, ang pumatag po ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po muli sa ito ang papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Okay, purihin ang Panginoon. Alam niyo, sa kasagsagan ng pagkatalagay natin ng Lord's Prayer, very obvious, kung napansin ko, lalo na pag ating prayer meeting, virtual prayer meeting, yung mga prayer items na nakalista ay isa-isang babawasan kasi nakikita natin kung paano tumutungan ng Panginoon sa panalangin. Lalo na ito, very obvious itong pagkakalagay natin sa kasagsagan ng Lord's Prayer na tinatalakay natin. Yun ang nakita kong nangyayari. Katunayan, last Sunday, di ba? May nag-testify. Yan nga si Sister Gemma. And this time, mga kapatid, bago po ako magbigay ng benediction, ay atin mo nang bigyang daan. Ang isa na namang kapatid natin na magbibigay ng testimonya sa kabutihan ng ating Panginoon bilang patunay that He is indeed an answering God. Okay, so sa pagkakataon ito, nais kong tawagan si Sister Luz upang magbigay ng testimonya sa kabutihan ng ating Panginoon. Papurihan natin.
po ang Panginoon, kanyang kadakilaan. At matayo ako rito kung patuloy na itanghal ang dakilain at kapangyarihan ng ating Panginoon na naganap sa aking buhay. Recently lang po, Friday ng madaling araw, 2 a.m. 2 a.m. po yun. Kinalampag ko nga po si Pastor Sunny. Samahan ako sa panalangin at yung aking spiritual mother, kapatid ko, nasamahan niya ako sa panalangin. At talagang po, nakipagbatal kami sa halagan. Dahil po yung aking apo, anak ko, ay nag-away ng magtiya. So, dumating po yung apo ko, nakainom. Sinabihan ko na po siya beforehand, kami argue. So, hindi ako na magbagal kasi sabi ko, Lord, ini-entrust ko sa'yo. And then, nagkaroon ng conflict yung dalawa, nagkaroon ng sagutan. At ito pong dalawa ay talaga hindi mapigil, gusto magpang-abot, pero rin ng Lord, nagulat ako, nagising ako, at napigilan ko itong aking ako. Yung anak ko napigilan naman o isa, nakapigil. So hindi sila nagpapang-abot, pero daktakan ng daktakan talagang kumikilos ang diablo. Sabi ko nga, habang tayo lumalapit sa Panginoon, lalo kumikilos ang diablo. Pero purihin ang Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon ang ganun. So, habang po nagkakaroon ng ganun, ang binubukan ng bibig ko talaga, in Jesus' name, enrage na po yung ako po. Talagang malakas. In Jesus' name, and then, by the blood of Jesus, sabi kong gano'n, i-empower mo to. Your divine intervention be upon this place, Lord, sabi kong gano'n. Be upon this place, your divine intervention. So, ganoon, hanggang hindi na si Pastor Sunny, kinalaw ako sa panalangin ng yung aking kapatid na spiritual mother ko. So, kami na pag sabi kong paulit-ulit na blood of Jesus, yung enraged na ako ko, nalugmok po siya. Hanggang di na nila sa kwarto nila. And then, nung nandun na, patuloy pa rin ako nag-pray, patuloy pa rin ako nag-claim ng mga attribute ng ating Panginoon, yung kanyang kapangyarihan. You are the greatest. You are greater than the greatest, Lord. You are stronger than the strongest, Lord. You are bigger than the biggest and higher than the highest. Claim ko rin ang kapangyarihan ng Panginoon. So, ano siya? Maya-maya, may nagsabi sa akin na lumabas daw, kumuha ng kutsilyo, pinasok sa kwarto. Hindi, sabi ni Diablo, ano? Parang ganun sinasabi sa akin, Diablo, ano gagawin mo? May hawak na kutsilyo na yun doon. Still, ang Panginoon, binigyan ako ng sound mind. Panalangin, claim mo, ma-promise. Sabi na gano'n. So, ang ginawa ko lang to, naupo ako doon, hindi ko rin siya pinakailaman. May kutsilyo, nagsisisigaw po doon. Papatayin mo kayo lahat! Papatayin mo kayo lahat! Nagsisisigaw siya doon. Claim ako ng claim by the blood of Jesus. Ina-out pray. There is power in the blood of the Lamb. There is wonder working power in the blood of the Lamb. Ina-out ko na yun at saka yun. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. Tell me who can stand before. In the mighty power name of Jesus. So, lagi kong nilipit yun. Hanggang upo lang ako doon sa sofa. Siya nasa kwarto, sigaw ng sigaw. At sabi ng Lord, continue worshiping me. And I worship the Lord by singing yung dinisplay dito ni Pastor. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Paulit-ulit ko mong kiniklaim yun, paulit-ulit ko inaawit sa Panginoon yun, inaangkin ko, sabi ko, you're a faithful God. All of my days you have been faithful, and I will sing always of your goodness, O God. Paulit-ulit yun, you are waymaker, miracle worker. Ganyan. So, paulit-ulit ko, pagkatapos noon, continue, Lord, in the name of Jesus, we have the victory with power of the blood of the Lamb, na nahimik po siya. Nahimik. Tuloy pa rin ang prayer ko, tuloy pa rin ang worship ko, hanggang binigay sa akin ng Panginoon yung you have won the victor's crown. So kamulik niyo, inawin niyo na sa continue worshiping the Lord. Pagtaas mo ng ulo ka, kung nag-worship mo, lumabas siya. Medyo, pumunta ako sa kwarto ng anak ko. Ano gagawin mo?
si Mama, sabi niya gano'n. Bakit ka mo kay Mama? Si Mama, hindi ko na alam kung nangyayari. Ano bang gagawin? Nasaktan ko ba si Mama? Nasaktan ko ba? I really cried to God, praise the Lord. Sabi ko, from that raging na nangyayari sa kanya, kumilos ang Panginoon, kumilos ang Banal na Espiritu, natauhan niya kasi sabi ko, saturate his mind, so let the mind of Christ be his mind, let the love of Christ be his love, let the heart of God be his heart. At patuloy na nag-manifest ko yun. Nung binuksan ko at nagbukas ang kwarto ng anak ko, niyakap niya agad. Ma, hindi ko alam kung ano nangyari. Mama kasi ang tawag niya doon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nasaktan pa kita, hindi ko alam. May marami sumisigaw sa tenga ko. Sabi niya, marami sumisigaw. Ang bigat-bigat ng likod ko, ang bigat-bigat ng dibdib ko. Niyakap ko siya, sabi ko, anak, wala na yan, sabi ko gano'n. Wala na yan, mahal ka ng Diyos. Yung sumisigaw na yan, hindi yan magtataka. Ang maririnig mo ngayon, anak, mahal na mahal kita, kaya ako namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo. Sabi kong gano'n. Yan ang maririnig mo. Wala ka kang maririnig na ibang anong sumisigaw, sabi kong gano'n. Patuloy na angkinin mo na yan sa aking Panginoon. Sabi ko. Kaya purihin ko ang Panginoon. Nakita ko ang kapangyarihan talaga. Kilos ng Panginoon. From that raging na talagang inaasal niya. Nagpayapa siya ng Panginoon sa kapangyarihan ng ating Diyos at ng Banal na Espiritu. By claiming the power of God, the power of the blood of Jesus, the power of the name of Jesus, and claiming all His promises. At tunay nga po, alam niyo sabi ng anak ko, kasi siya'y paaway. No, for a few minutes. Natapos yung mga dalagaro, nagluto pa ako. Hindi niya alam mo, ma. Sabi ng anak ko, alam mo, ma, nakakamiss na nga ako sa mga answered prayer pag ikaw nagpe-pray. Pero, sabi niya, mama, sobrang amis na amis ako sa pinilos ng Lord ngayon. Grabe, sabi niya, sa nakita ko na from that action na, alam niyo po, ako, 70 years old na ako, Hindi ko alam kung saan ko kumuha ng lakas. Pigil-pigil ko yung raging na abong yun. Hindi ko alam kung saan ko kumuha ng lakas. Pero binalong sa akin ng Panginoon. You have received the God's scepter of strength. Kaya purihin mo ang Panginoon. Talagang the joy is yours. The joy is yours. Yung God's scepter of strength, patuloy natin panghawakan. Dahil anong hinga natin. Yung ko, nga lang mabigat, hindi ko lang bumubuhat Sabi ko ganun, ayaw kong magugat yan. Sabi ko, yung mga hugasin, ang bigat niyang kawali na yan. Pero ang God's scepter of strength, pagkapalang nasa atin, walang magagawa ang kalaban. Ang kalakasan natin ay ating Panginoon. Kaya patuloy na pinupuri ko ang ating Panginoon. At sabi ko nga sa aking anak, yan ay patuloy na patunay. Nagnanalangin si Pastor Sally na nanalangin na ang titang mulo na sabi ng Panginoon, if there are 2 or 3 agree in a particular prayer, I will grant them. Kaya saan man sulok kayo nandoon, kung kailangan tayo ng panalangin, kung sino yung binibigay ng Lord na magpatulong tayo sa panalangin, tawagan natin, i-message natin, dahil yun ang plano ng Panginoon. God is not limited by distance, nor even space and time. Kaya napakapangyarihan ng Panginoon, kaya manghabang ang kanyang ginawa, walang hanggang papuri ang patuloy na ialay natin sa amin. Purihin ang ating Panginoon. For that is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Glory. Purihin ng Panginoon. Indeed, God is sovereign. Amen po. Amen. Alam naman natin, kilala din natin si Kyle, no? Siya po ay mananampalataya, anak ng Diyos. At alam ko parang yun. Kumbaga, if Jesus is also His shepherd, no? Malamang siya na ating pastor, di ba? Pastor yung may pangawin. Malamang parang yung Panginoon yung para siya ay maibalik sa tamang, kumbaga sa ating Panginoon. Kasi, di ba anong sabi niya Apostle Paul kung natatandaan niyo? Philippians chapter 1 verse 6, sabi ni Apostle Paul, and I am sure of this, He
who began a good work in you will bring it to completion until the day of the Lord Jesus Christ. Kaya, Sister Luz, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niyo tayo. Amen po. Okay. Praise God, praise God. Okay, so, sa atin pong tinalakay, culmination po ng Lord's Prayer, tinalakay ni Pastor Wong, are you all blessed? Amen. Kung gano'n papurihan natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God. Ito na naman talagang dito, pinakita at sinalaysay, naniwanag sa atin ng ating pastor, kung gaano talaga makapangyarihan ang ating Diyos. Actually, gusto kong i-relate ito eh. No? Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 28, 18-20, sabi niya, tignan niyo kung tama ha. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, fear COVID-19. Sabi niya ba? Therefore, fear all the variants that still to come. Ganun ba sinabi niya? Hindi. Ang sinabi niya ay yung God's purpose. Anong sinabi niya doon? Therefore, go and make disciples of all nations. Kaysa mangibabaw sa atin yung takot, kaysa mangibabaw sa atin yung pagpapanik dahil sa mga nangyayari, unahin natin yung kalooban niya. Yun yung pangangaral ng Ebanghelyo. Dapat ba tayo matakot sa COVID-19? Of course. Kumbaga, kailangan din natin proteksyon ng ating sarili. Hindi ko sinabi na hindi na tayo maglagay ng mask o patient. Kasi kapag tayo ginapuan niya, tatalapan din tayo. Pero ang isang bagay na tiyak tayo, sa mamatay sa mabuhay, ay Kristo tayo. Yan ang importante. Pero dapat nating pahalagahan ay yung pwede pa natin gawin habang buhay pa tayo. At yan ay ang din yung kanyang mandato for us to spread the gospel. For us to disciple, sabi nga kanina, yun yung God's purposes na tinukoy sa tinalakay ni Pastor Wong. So dapat yun ang mindset natin. Kumbaga, na Lord, kailangan meron kasing internal purpose yung ating kahilingan eh. Lord, protektahan mo ko sa mga ganitong mga nangyayari. Cover me with your blood. Dahil ang gusto ko po ay patuloy pa rin maipatupad. Maging kasangkapan mo upang sa ganon ay may pangalat ang Ebanghelyo na siyang kalooban mo. Sa palagay niyo ba, hindi tayo ingatan ng Panginoon kung ganyan ang mindset natin? Kung ganyan the profession of our faith, iingatan tayo ng ating Panginoon. Sigurado yan. Kasi anong sabi niya? Di ba? May naman siyang pangako sa dulo eh. Di ba? Matapos niya sabihin, sige, gawin niyo ito. No? To spread the gospel, to disciple. May sinabi siya. Yung din, tinalakay din ni Pastor Paul. Sabi niya sa verse 20. Ano sabi niya doon? And I'm surely with you till the end of time. Ibig sabihin, makatitiyak tayo, nasasamahan tayo, kapag tayo nabubuhay ayon sa Kanya, sa sentro ng Kanyang kalooban. If we are living at the center of His will, tiyak, ang protection ng Panginoon ay sumasa atin. Tandaan natin, meron pa nga, sinasabi siya, Pastor Paul tatlong kautusan. No? Sabi niya, in all circumstances, tulad nung nangyayari kay Ate Luz, kahit kaano pa kasama ang paligid, kahit ano pang nakaambang masasamang bagay, ito yung sinabi. Yung lang, wala yung sarap ito. Pero, nais ko ito po yun. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, ito, rejoice always, isang utos. Ikalawang utos, pray without ceasing. Pangatlo, give thanks in all circumstances. Ano raw yun? Una? Anong sabi sa una? Rejoice always. Pagkatapos, pray without ceasing. Pangatlo, give thanks in all circumstances. Ibig sabihin, kahit ano pang sitwasyon, gawin natin ang tatlong kautusan ito. Tingnan nyo kung ano ito. For this is the will of God. Sabi niya dito, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So huwag natin natukunan ang mga nangyayari. Tulad na sinabi ko kanina, sa mamatay sa mabuhay. Di ba, kay Kristo tayo? Ito yung nakakakuha sa mga Kristiyano Kasi natatakot kasi saan? Hindi lang yung kamatayan talaga, kundi yung proseso ng kamatayan. Di ba? Totoo naman. Di ba? Ang hirap kaya, yung bang nahihirapan kuminga, o kaya hindi man yung kamatay mo, kahit anong bagay na yung nahihirapan ka. Pero, kung napaka-self-centered naman natin kung gano'n ang iisipin natin about death,
Kung ang ating Panginoon nga di ba? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, anya't inalipusta, ipinahiya, ipinapo, in public display. Pero, nagreklamo ba ang Panginoon? Your will be done, sabi niya sa mga Biblia. In the same way, dapat ganun din. Nakiisa tayo kay Kristo, nakiisa din tayo sa mga ganitong paghihirap. Amen po ba? Amen. So, lagi natin iisipin, God is sovereign. Ano man ang mangyayari sa paligid, negatibo man lahat, madilim man, nakikita natin, God is still sovereign. Lahat ng yan, kahantungan niya, lahat yan kahantungan niya doon sa kanyang eternal divine plan. Lahat yan kahantungan sa according to His purpose. Kaya masama man nangyayari sa buhay mo, ano sabi sa Romans 8:28? Kaya ulit, Pastor from the verse? All things work together for good for those who love God. Saan ito? Wala lahat ng bagay para sa ikabubuti nating lahat dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Okay, minsan kapapurihan natin ating Panginoon. Ay, wala si tayo. Okay. Let's come before the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa araw na ito, minsan ka pa muling nangusap sa bawat isa sa amin. Lalo mong pinatatag, Panginoon, ang aming pananampalataya. Lalo mong pinasigla, Panginoon, ang aming buhay spiritual. Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga naituro mo sa araw na ito, patuloy mo, Panginoon, ay paalala sa amin. Lalo na sa mga punto ng aming buhay na kami nanghihina. Lalo na, Panginoon, kung ang aming pananampalataya ay pinanghihinaan. Panginoon, lagi namin dapat isipin, lagi namin dapat pahayag that the God we serve is a sovereign God. Kaya naman, Panginoon, patuloy na manood sa aming puso at isipan ang mga kapurugang ito. Ngayon, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagmamahal ng Diyos Anak, at ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumaiyong lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos, minsan pa magsabi ng Amen. Amen. Amen.